mawawala ka. Kapag ang una kong binigyan ng presidential pardon ay ang mismo kong anak na ginamit pa ang telebisyon para ipakita ang pagpatay kay Doris Valiente, baka singhalan ako ng mga kritiko ko for blatant abuse of power. Hindi naman kailangan ngayon eh. Makakapaghintay si Alberto kahit 1 taon para mapagsisihan din niya ang pagkakamali niya. Hindi ako mangangako, Iluminada. Alam mo, ikaw na rin naman ang nagsabi, di ba? Sira na ang buhay mo. E di sumama ka na sa amin. Madami pa kaming puwersa. Si Alberto lang ang puwersa ninyo. Ngayong mababalik na si Alberto sa kulungan, wala na kayong lakas. Si Alberto nag-alaga sa'yo nung bata ka para sa kanila. Nung bata pa ang aking anak, mas makaama siya kaysa sa akin. Kaya siyang tumulong sa mami mo na pumunta sa ospital nung ipapanganak ka. Si Alberto rin ang unang lalaking humawak sa'yo nung isilang ka. Hindi si Leandro at hindi ang tito Emilio. Si Alberto. May kabutihan din pala nagawa yun eh. Pero siya pa rin yung pumatay sa magulang ko. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang ako na bayaran ko ng kabutihan yung ginawa niya para sa akin? Pagbabayaran naman niya sa batas kung ano mang ginawa niya sa inyo eh. Kasalukuyang dinadala na sa huling hantungan ang labi ni Doris Valiente, kapatid ng napaslang na congressman ng San Dionisio na si Carlos Valiente at tiyahin ng mga apo ni Vice President Romina Salgado. Carlita, pasensya ka na ha. Alam kong magulo pa yung isip mo dahil kay Tita Doris, pero wala talaga kasi ako mapag-iwanan kay Charlie. Oo naman. Okay lang yun. Charlie, go inside muna with Tito Emil, okay? Kasi mag-usap muna kami ni Mami. Okay. Nakita ko si Rafael kagabi. Nagwawala. Mukhang lasing yata. Nagis niya to eh. Oo, lasing na lasing nga siya kagabi eh. Buti na nandun ka. Salamat sa pagsoli mo. Rosa Camila, kung hindi na matutuloy yung kasal niyo. Carlita, di ba nang pag-usapan na natin to? Wala lang. Kasi dati pinalaya na kita eh, pero kung siya na mismo yung paparaya sa'yo, iba na yun, di ba? Carlito, inuulit ko, lasing lang siya kagabi. At matutuloy yung kasal namin. Dok, pwede na po ba akong lumabas? Hindi pa pwede, Mrs. Adorable. Kailangan niyo ng total rest. O paano, magpahinga ka muna, ha? Sinda, bakit ba gusto mo lumabas? Gusto ko kasi samahan si Rosa Camila eh. Bakit? Binibisita ka naman niya. At saka hindi naman siya namatayan, ha? Napospone yung kasal nila. Kawawa naman siya. You know, bakit naman kinailangan kayo pa magpunta dito sa akin? Samantalang, hindi ba mas madali kung tayo sabay-sabay pumunta sa Malacanang? Nag-suggest ko kasi si President Montemayor na dito na lang daw muna namin dalhin itong mga schedules so that we can discuss things first. Do I take it na nakausap ninyo actually at nakita ninyo ang presidente? Ang mga anak lang po niya ang nandoon, Madam Vice President. For the past 3 days, walang nakakakita kay Presidente Montemayor? Hindi naman sa ganon, Madam Vice President.
Actually ho, bago ho kami umalis dun kanina, nagkapag-usap po siya sa amin about certain important matters na dapat ho natin unahin. And we can go to Malacanang right after our meeting if you want. May mga nagpapa-float na baka hainan nila ng impeachment si President Montemayor this early kapag natuloy ang sinabi ng critics na pagbibigyan nila si Alberto Montemayor ng presidential pardon. There are no such plans. Justice will be served. Alam mo, Justin, lahat naman ng presidente na pag-uusapan yung impeachment na yan. Hindi na bago yan. At saka wala namang legal basis. And regarding Alberto, nagpapagaling lang siya. Our family is not above the law. Buong family niyo po ba ang susupport nito? Of course. Thank you. Pwede na po bang ma-interview si President Montemayor? Marami kasing appointment si Daddy eh. Okay. Ipapaschedule na lang kita. Thank you. Thank you. Sir, inumin niyo na po ang gamot ninyo. Ayoko. Lason yan. Sino ba kayo? Nasaan ang asawa ko? Hindi ko kayo kilala. Elaine, sandali lang. Kailangan na natin kumuha ng photos para sa media. Pero attorney, hindi pa pwede hanggat hindi maayos ang kalagayan ng presidente. Tsaka hindi natin pwedeng ipatawag si Rosa Camila ng ganyan. Hindi na natin pwede i-postpone. 3 araw nang hindi nakikita ng publiko ang presidente. Yung mean, ipapakita natin ng presidente sa press ng ganyan ang kalagayan niya. Sir, bakit yung ginaganito? Hindi niyo ako kilala. Ako ang mayor ng San Dionisio. Kung mawawala ka, Aalis ka daw. Magpapalamig muna ako sa Baguio. Masyadong mainit dito, Rosa Camila. Hindi ka pa talaga naniniwala na hindi ko na itutuloy ang kasal natin. Meron na nakapagsabi sa akin yan minsan. Paano ko naman paniniwalaan sa pangalawang beses? Rafael, ayoko rin naman ng gulo eh. Kahit kay Carlito sinabi ko nito. Kahit siya mismo hindi mababago yung desisyon ko. Mahirap tumalikod sa tunay na pag-ibig. Excuse me. Yes, Ate Amanda. O sige, pupunta ako. Pinapapunta ako ng Malacanang. Pwede bang ikaw muna magbantay kay Charlie? Hindi ko na alam kung saan ako sa priorities mo, Rosa Camila. Alicia! Oh. Huwag ka na nga magpunas-punas ng ganyan. Baka madali pa yung isang kamay mo. Sobra ka naman. Ito lang eh. OA naman to, no? Makulit ka eh. Lalo ka na. Ma'am, ito na po yung mga boxes. Na-check na po namin ang mga boxes nito para sa kasal ni Miss Salvacion. Sige. Okay yan. Okay lang yan. Pabuksan ninyo, no? Yes, ma'am. Ay, okay lang yun. Naintindihan naman nila yung procedure eh. Sige, salamat. Salamat po. Baka may bomba kasi. Oo. Opo, na-check po. Alam na. Alam na nila yan. Sana nandito sila na para makita natin yung laman ng regalo, no? Ay, paano Saan pa yung regalo? Paano yun, Alicia? Napuspo ng kasal. Ang tagal nating makikita naman yan. Ay, paano man ito? So, buksan natin? Ito, may magbukas yan. Teka na, bukas na naman eh. Dandahanin mo. Huwag mong punitin. Punit na nga. Ayusin mo. Sandali. Abay, nako. Ano ka pa eh. So, talaga, angatin mo. Opo. Ayan. Teka, ibaba mo to. Manika. Bakit manika ito? Sino ba nagbibigay ng manika sa kasal? Parang weird naman ito. Alicia? Bakit may lubid? Galing kay Phoebe. Anong sabi? Ilagay ang lubid sa liig ng manika at para rin siyang si Rosa Camila sa araw ng kasal niya.
ginagawa mo rito? Pinapunta ko ako dito ni Ate Amanda. Nang walang pahintulad sa akin? Mami, kailangan siya dito. Charlie, alis muna ako. Pupunta ako ng Baguio. Babalik na lang ako pag matutuloy na yung kasal namin ng mami mo. Ready ka na ba sa kasal namin? No. Why? Eh, ikaw pa naman yung ring bearer namin, di ba? I'll be sick. You'll be sick. Now, siguro, by then, baka hindi na, di ba? I'll be sick then. Charlie, ayaw mo na ba talaga sa akin? Gusto ko. Gusto ko si Daddy. Rosa Camila, gusto ng daddy mo, ikaw ang magpakain sa kanya. Subukan mo. Mayor, eto yung papers na hinihingi nyo na ito sa San Dionisio. Oh. Ito bang nurse ko? That's right, Mayor. This way, everyone. This way. Okay, hanggang dito lang muna kayo, okay? But you can take pictures of the president while he is with his daughter, Rosa Camila, okay? Pictures only. Tingnan niyo naman, ang presidente kahit may sakit, nagtatrabaho pa din. Eh, ma'am, kailan po namin siya pwede ma-interview? Siguro bukas pwede na, okay? Kuha naman muna sila ng picture. Hi, Lola. Hi, ha? Lola, have you heard about what happened to Rosa Camila's wedding? Bakit? Na-postpone po eh. I-announce lang daw kung kailan ulit. Kaya ba na-postpone din yung pag-alis ni Carlito? Ako mismo ang papatayin ni Carlito at ni Rosa Camila bago sila magkabalikan. Lola. Carlito, totoo ba na nagpaplano na naman kayo ni Rosa Camila ng kung ano, kung kaya't na-postpone ang kanyang wedding sa kanyang boyfriend? Kaninong wild imagination na naman ba yan? Kay Guada? Oy, wala akong sinasabi kay Lolang ganyan. Ang nabanggit ko lang sa kanya, na-postpone yung kasal ni Rosa Camila. Hindi mo pa sinasagot ang tinatanong ko sa'yo, Carlos Valiente Jr. Lola, akala ko ba na pag-usapan na natin to? Pagdating sa politics, I stay out of it. Pagdating sa personal, you stay out of it. Magkahalo ang political at personal na buhay natin. How many times do I have to tell you that? As many as you want. Kayo na naman naghahalo nun eh. Excuse me. Amanda, Ernestina, do you realize pang-apat na araw na ito na walang nakikilala si Presidente? At pang-apat na araw na ito rin na hindi nakikita si Presidente. Hindi natin pwedeng patagalin pa ito. Ilan ang mga schedule ni Presidente kinansela natin, Elaine? Dami-dami na. Ako nga rin ho eh. Wala na akong maisip ng dahilan na itadahilan doon sa mga humingi na appointment. Amanda, nakausap mo na ba yung doktor ni Daddy? Oo. Ang sabi niya, mas magiging matagal ang mga lapses ni Daddy once he has entered the second phase. Mga gaano katagal? 1 linggo daw. Isang linggo? Ako, hindi pwede yun, ha? Oo. 1 week nang walang presidente ang bansa and we can't go on like this. Yes, we can. Pwede natin itago si Daddy. Kailangan lang natin ng magandang dahilan para itago siya. Yun ang dapat pag-isipan natin kung anong magandang dahilan para maitago pa natin si Daddy. I would like to talk to my son alone, please. Yes, ma'am. Roberto, next week daw lilipat ka na sa Muntinlupa. Mami, kayo na lang inaasahan ko. Hindi kita pababayaan, anak. Ika, itago mo itong cellphone at mga prepaid cards, ha? Do you know how to use prepaid cards? Hindi kasi ako marunong eh. Mami, I know how to use it. Okay, itago mo yan. Tapos sa banyo ka mag-text o mag-charge. At saka kailangan palagi naka-mute. Okay?
Okay, paano pag nalipat na ako sa Muntinlupa? Uy, iwan mo rito. I-flash mo sa banyo kung pwede. Bibigyan lang kita ng bago. Okay? Okay, anak? I love you, Mami. I love you too. President Montemayor would love to hear from you, Madam President. Nagtataka nga kami kung bakit hindi pa kayo dumadaan sa Malacanang. On the contrary, Amanda, do you know that my staff has been calling Malacanang? And up to now, wala pa akong definite schedule for my appointment. I'm sorry, Madam President. I guess that's my fault. Kasi hindi pa namin naayos ang schedule ni Daddy. Don't worry, next week, we will set this. Well, I understand that. Alam ko naman na ever since yung cordon sanitaire na yan has been existing in Malacanang, who will talk to the President or who the President will talk to, yung mga ganyan, I have been a president, so I should know. Amanda, how about my request? Ano? Pinasantabi na lang. Did they ignore it or what? What happened? Tito Tomas, isa kayo sa mga gustong kausapin ni Daddy. He might be forgetting na reconciliation president siya. Kung ganon, bakit dito tayo nag-uusap? Bakit hindi sa Malacanang? Don't you think it's plus points na kami ang nagpupunta sa'yo, imbes na you'd be wasting your time? Itutuloy mo ba talagang pag-alis mo? Hindi ako magtatagal. O sa Camila, paalam mo lang sa akin kung kailan mo gusto i-schedule yung kasal natin. Babalik ako agad. Rafael, mahal kita. Sana alam mo yun. Mas mahal kita. Baka yun ang hindi mo alam. Sana wala lang sa labay. Daddy, can we go out? Hindi na pwede like the last time kasi nga, magagalit na si Tatay Rafael. I don't like him. He loves you so much. He's going to leave Mommy. Hindi. That's because ayusin niya yung kasal nila. If I were you, you stand on me. You get Mommy. Kidnapping yun. I hope he will not come back anymore. Uy, that's bad. Pare, ano ba to? Wala naman, nangumusta lang. Postpone daw kasal nyo sabi sa simbahan. Natutuloy pa ba ito? Sino ba nagpapatanong? Sagutin mo na lang. Wala na kayong pakialam nun. Kami meron pakialam! Meron.